welcome to our channel. Today, we're driving into the fascinating life of one of the greatest heroes in the Philippine history, Dr. Jose Rizal. Si Rizal ay hindi lang isang doktor, kundi siya ay isa ring manunulat at leader na naging inspirasyon sa buong bansa. Tara at samahan niyo ako na alamin kung bakit siya itinuturing na pambansang bayani. Ngayon, magtutok tayo sa isa sa mga pinaka-popular na makasaysayang lugar sa Pilipinas, ang bahay ni Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Dito sa bahay na ito nagsimula ang buhay ng isang batang magiging pambansang bayani ng Pilipinas. Tara at samahan niyo akong tuklasin ang kasaysayan ng tahanang ito at kung paano naging isang simbolo ng pagmamahal si Rizal at sa kanyang pamilya at bayan. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Purok 5, Barangay Maahong, Calamba. Naitayo ang bahay noong panahon ni Francisco Mercado at Teodora Alonzo. At sila ay may 11 anak. Ito ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Kung titingnan nyo ang bahay na ito ngayon, ito ay isang halimbawa ng tradisyonal na bahay na ginagamitan ng mga materyales tulad ng kahoy at nipa. Kahit na ang istruktura ng bahay ay sinasaayos na at pinapapreserve upang mapanatili ang kasaysayan nito, makikita mo pa rin ang mga aspeto ng buhay ni Rizal dito. Si Jose Rizal ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Isa siya sa mga 11 anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonzo. At lumaki siya sa isang pamilya na may malasakit sa edukasyon. Rizal's education. Early education is taught by her mother and private tutors. At 3 years old, he started to read. High school at Ateneo Municipal de Manila in 1872. College in Philippines at University of Santo Tomas. Studied medicine at 1877 to 1882. College in Spain at University Central de Madrid. Medical degree and licentiate in philosophy and letters in 1884. And also the languages he knew are Spanish, Tagalog, Latin, French, German, English, Italian, Portuguese, and Chinese. Grabe! Imagine nyo, si Rizal ay nakapagbabasa na ng mga aklat noong 3 taon pa lang siya. At sa edad na 16, nagpunta na siya ng Maynila para makapag-aral sa Ateneo Municipal de Manila. Sa mga ganong edad, parang ako, nag-e-enjoy pa lang ako sa mga simpleng bagay. Pero siya, top-notcher na. He graduated with a Bachelor of Degree in Philosophy and Letters. Habang nag-aaral siya sa Ateneo, si Rizal ay naging matalino sa lahat ng aspeto. Hindi lang siya magaling sa academics, kundi mahilig din siyang magsulat, magpinta, at mag-paint. Talaga namang multi-talented. Ano nga ba ang mensahe ni Rizal sa atin? Gamit ang kanyang mga akta, tinuligsa niya ang mga maling gawin ng mga Espanyol at ang kawalang katarungan. Pero hindi siya yung tipong nagre-rebelde gamit ang mga lakas. Ang kanyang armas, edukasyon, pagpapalaganap ng tamang impormasyon at malasakit sa bayan. Pero alam niyo ba, hindi lang sa mga aklat at si Rizal nakalala. Siya rin ang naging boses ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanya. Ang kanyang mga nobela tulad ng Noli Me Tangere o Touch Me Not at El Filibusterismo o The Reign of Greed ay nagbigay liwanag sa mga isyu ng lipunan noong panahon ng Kastila. Sa Noli Me Tangere, pinakita niya yung mga pang-aabuso ng mga pari at gobernador general. Samantalang sa El Filibusterismo, mas pinitindi niya ang kanyang pagtutuligsa sa mga hindi makaturungang sistema sa ating bansa. At ayun guys, si Jose Rizal ay hindi lang siya isang bayani ng nakaraan, kundi isang inspirasyon na patuloy na gumagabay sa atin hanggang ngayon. Ang tanong, paano natin masusunod ang halimbawa ni Rizal? Paano natin magagamit ang mga talento at kaalaman upang makapagbigay ng pagbabago sa ating bayan? And here's the Rizal's map abroad.
Rizal's route from Philippines, Singapore, Colombo, Suez Canal, Naples and Marseilles, to Barcelona. Pinaka-tragic na bahagi ng buhay ni Rizal ay ang kanyang pagkamartir noong December 30, 1896. Siya ay pinatay sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park. Ngayon, ang kanyang pagkamatay ay nagbigay liwanag at lakas sa mga Pilipino upang magkaisa laban sa mga kolonyal na puwersa. December 30, 1896, 3 a.m. Nakinig si Rizal ng misa at nagkumpisal ng mga kasalanan at sumailalim sa Holy Communion. 5:30 a.m. pagkatapos niyang kainin ang kanyang huling almusal. 6 a.m. ay naghahanda na ang mga sundalo para sa death march papuntang Bagong Bayan. 6:30 a.m. ay ang Marcha ng Kamatayan, hudyat ng tunog ng trumpeta sa ganap na ika-6:30 ng umaga. Eksaktong 7:03 ng umaga nang mamatay si Jose Rizal sa edad na 35 years old, 5 months at 11 days, na nakaharap sa kalangitan dahil inirigo niya ang kanyang mga katawan pakanan bago siya bumagsak. Ngayon ay 100 taon na ang lumipas, pero buhay na buhay pa rin ang legasiya ni Jose Rizal. Ang kanyang mga ideya ay patuloy na nagsisilbing gabay natin. Siya ang simbolo ng pagmamahal sa bayan, ng malasakit at ng paghangad ng makatarungang lipunan. What do you think, guys? Do you think we're living up to Rizal's legacy? Thanks for watching, and as Rizal once said, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Let's make our country proud.